ay exemption. Nga pwede nila sila magdungan kung ang gugma ang love maoy pilion. So amen. So makita nato diha sa gugma pa lang mo proceed ra di ay mo follow ra go di ay ang wealth of success. So kailangan gyud natong timbang-timbangon unsay labing importante no. What is the most significant sa atong kinabuhi? Maybe wealth, mawagtang rana, masunog, makawat, no? Pero ang gugma, no? Ang tinuod nga gugma, gikan sa kasing-kasing, dili yung makawat, no? Dili po mahupas kung tinuod. Amen? Oh, so, kanipod success, actually, makaingon ta, everyday we are experiencing success. In what way? Kana palang maingong ka, dili lang gud nato kasi itanaw ang the positive side. Pero may man nato makita ang wala diha because we are not contented. I'm telling you, pagka buhi aknang gihimugso pa lang ta, we are naked, diba? Wala gud tay pag-aari, wala gud tay kanang gitag-iya no? Kay totally naked man ta, wala man tay sinina. So makita nato why success everyday nga atong madawat. Kay makita mo to, makompare man nato sa una pag minyo ninyo na abaday mong sakyanan, wala no. So makita niyo mga imong ipangay giampo sa una natubag na wala lang nimo na appreciate kasi naana kay motor naghunahuna na pud kag dako katong sakyanan nga naay upat kaligid no. Ana di so makita nato ang ato di ay magipangampo sa una hinay-hinay nang gitubag o gihatag. Amen no. Pero in the long run ang ato lang makita is we are not contented kung usay na nato. Like for example, pag minyo ba ninyo naabaday mong television, di ba wala no? So in the long run, nakuha ra gid no. So makita natong before ug after ang wala nato sa una ug karon so maingog natong hinay-hinay gud gradually God is giving His way, making His way para kita maging lighter, maging dili kayo bugat ang atong paningabuhi diri sa kalibutan. Amen? Kay man siya ang shepherd, siya ang atong magbalantay-bantayan ta kanunay na dili gyud tabian sama atong duha ka lalaki bitaw ka gikan sa iniyos wala sila naka-realize nang ila day kauban pag sa ilang journey sa ilang pana pauban sa ilahang barangay si Kristo na di ay to. Inginang pa nila, tagadiin man day kang planeta nga wala ka na kay bao nga gilansang si Kristo nga taga Nazareth. So iya na to gi bitik-bitik kung kanang unsa gud ilahang kanang hisgutan no along the way. So makita nato kung ikaw nagtuog kang Kristo bisan sa inanang sitwasyon, you must be contented og try to be thankful no. Maging mapasalamaton ta sa tanan kay dili bayatan ng tao gitagan ug gasa no kani pa ng atong kabaskog. So makaingon ta nga karon no naano po sila gitawag nga percocets. I'm not really kanang dili ko ka-discuss kung unsa na siya pero naingon sila is percocets is once you are also experiencing a cough of cold. So kung giubupod ka o gisipon. So last Monday lagi I was hapit ko ma-hold sa barangay kay giubo man ko gisipon niya. Pag pusil sa akong agtang, wala man ko hilanat. So ilang ta ko hold kaniya sila nga kanang ma'am some part ato magiti was being kanang hold also kay i-quarantine pud kuno tungod ni sa mga bata nga wala na immunized during the pandemic. So mo ni ang resulta. So mas ko pa siya murag nausab bitaw kanang ang iyahang kuan kanang result. So makita nato nga pura po siya o kanang pneumonia pero mas grabe pa sa pneumonia kay once mahilantan pod ka maguban na ganing hilanat ubo og sipon grabe siya pa dili po siya COVID. So kanada ng mga lack of immunization nga kaya ang mga bata din sa part of the Philippines no wala pay DPT katong diphtheria wala pay paramisels rubella tanan ba. So makita nato ang effect di ay ana no. So karon lang din no ganihan ra gid kadlawon awas repeka na ganihan no nga nakita na ako sa Facebook no laing party last week pa lang no na ay kanang dakong tulay sa Amerika nga nahagsa nga wherein katong barko nga nagian pod is naapoy namatay no nga ganihara is gilinog pod ang Taiwan. So makita gyud nato nga karon pa lang no maghinuktok na maghinulsol ni gyud ta magbasol kay di gyud ta kabaw asa gyud
asa gud kutob ang atong kinabuhi na. So makita nato dili ta magpaabot nga naa na poy dakong kalamidad nga mopaabot, dako na pod nga epidemya or pandemic nga moabot nga dili lang unta no kay gikan naman ta diha. We are strong, no? We are strong man nagsalig man po ta nga ang ganing Ginoo kanunay naguban ka nato. Pinaagi sa inyo nga ako ang inyuhang magbalantay. I am your shepherd. Hinungdan mo atong parable katong na ay 100 sheep nga wala nawagtang ang usang karnero pero gipabayan sa Ginoo ang 99 nga nahabilin. Gipangita gud niya katong usa. Importante ang usa kay lisod man gud na usa nga masalaag, no? Importante man gud nga naa kay usa ka kalag nga mapabalik sa iyahan sa bakan. Amen, no? Naghinaot ko nga dili lang pud kang mahisama atong karnero nga nawagtang, no? Nga dili na may balik, no? Tungod kay daghan man tag mga temptations na patubang everyday. So, ningon pa, life is full of trials and tribulations. So, ningon ta nga dili gud di ay nato malikayan. Dili nato malikayan nga wala tay problema. Kaya if we are not experiencing pain, no ningon nga, no pain, no gain. No, walay glory kung walay pain. So, sa pinaagi sa atong mga kasakit, diha nato makita si Kristo. Si Kristo nga nagpalansang sa cross, si Kristo nga nagpasan sa bugat nga cross, si Kristo nga namatay, naghanger sa cross tungod sa atong mga sala. So, makita nato si Kristo if we compare it sa atong old commandments kung nainungdom mo katong panahon ni Moses, di ba? Para ma-save katong mga Israelites sa ang Israel diha sa Ehipto, na ato siya usa ka milagro nga gibuhat nga ipakita ni sa paraon aron iyaha palayaon i-free niya ang mga tao taga Israel. Katabi daw niingon nga mag-ihaw mog karnero unya ang inyong pultahan butangan og dugo, no? In form of a cross, no? So makita nato pagsugo atong angels of death, no? Simple lang totoo sa instruction, no? A simple sacrifice sa blood of a sheep. Pero dili man tanan mo to,